Kabanata 2621. Agad na tumuwid si Amethyst nang marinig niya ito. Yumuko siya at sinabi, "Oo," nabanggit niya. Bukod sa espesyal na kaso ni Severin, tanging ang mga Supreme Paragon na matatanda at si Adrian lamang ang may karapatang maglinang dito noon. Malawak ang tirahan, na sumasaklaw sa libu-libong milya at maihahambing sa isang maliit na mundo. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob nito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nasa labas. Gayunpaman, ang paraisong ito ay palaging huling paraan ng sagradong lupain. Mula nang buksan ng tagapagtatag ang tirahan libu-libong taon na ang nakalipas, ito ang unang pagkakataon na pinayagang pumasok ang mga cultivator na Paragon upang maglinang. Nauunawaan ni Amethyst na nais ni Adrian na gamitin ang lahat ng mapagkukunan ng sagradong lupain upang palakasin ang kapangyarihan nito sa ginintoang panahong ito. Agad na lumipad si Amethyst sa hangin at naghanda na ipahayag ang magandang balita sa mga alagad. Samantala, pinangunahan ni Severin ang mga kababaihan at bumalik sa tirahan. Matapos ang kalahating araw na pahinga at tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat sa loob ng kanyang panloob na mundo, mabilis siyang nagtungo sa tore ng Green Empire na matatagpuan hindi kalayuan sa Enchanted Peak. Ang kahanga-hanga at maringal na tore ng Green Empire ay nakatayo ng matayog sa lupa at nagbibigay ng napakalakas na presensya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang celestial weapon, at ang mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod sa paligid nito ay kumikislap ng nakasisilaw na liwanag at aura. Pagdating ni Severin sa tore ng Green Empire, nakita niyang maraming alagad ang nagtipon doon. Ang mga alagad ay nakapila ng maayos. Nang makita nila si Severin, daan-daang alagad ang yumuko at bumati sa kanya. Pagbati Severin, "Narinig ko na nakipaglaban ka ng 4 laban sa isa sa East Sea Secret Realm at pinatay ang 4 na Saintman. Nakuha mo pa ang kayamanan ng Green Emperor, gaano ka kaswerte?" "Oh, hindi, parang pakiramdam ko lalo lang akong napag-iiwanan ni Severin." Sa gitna ng karamihan, si Francis na nakasuot ng puting damit ay tumingin kay Severin ng may inggit. Si Severin na wala pang kalahating taon sa sagradong lupain ay nakilala na sa buong Blue Realm. Samantala siya mismo ay hindi pa nakakaabot sa Royal Paragon. Umiling si Francis nang maalala niya ang kanilang pagkikita sa Starry Sky Battlespace. Bakit may napakalaking agwat sa pagitan ng mga tao? Hindi tulad ng naiinggit na si Francis, sina Alan at Kenny na dati ay nangutya kay Severin dahil sa kompetisyon para sa posisyon ng Saintman ay sinubukang umiwas at magtago. Natakot sila na mapansin sila ni Severin. Nang malaman nila ang nangyari sa silangang dagat, labis silang natakot. Pinagsisihan nila ang pag-offend kay Severin noon. Sa kabutihang palad, tila matapos ang mahabang sandali ay hindi naman itinanim ni Severin sa puso ang kanilang mga pangungutya. Nakatayo sa hangin habang nakapulupot ang kanyang mga kamay sa likod, tahimik na pinagmasdan ni Severin ang mga ekspresyon ng mga tao. Matapos tumanggo sa masigasig na mga alagad, pumasok siya sa loob ng tore ng Green Empire. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo si Severin nang naka-cross-leg sa purong puting espasyo sa loob ng 9 na palapag ng tore. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at maingat na naramdaman ang 20 ulit na daloy ng oras sa paligid niya habang sinimulan niyang sanayin ang kanyang mga pamamaraan. Sa buong paglalakbay niya sa East Sea Secret Realm, napagtanto ni Severin na mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng kanyang mga banal na teknik sa pakikipaglaban at ng mga Supreme Paragon. Marami siyang banal na teknik sa pakikipaglaban, kabilang ang ilang kalidad ng langit at 3 banal na kalidad. Halimbawa ang enerhiya ng Sky Soil Heptagold Sword. Ang enerhiya ng Sky Soil Heptagold Sword ay umabot na sa sukdulan at ang kapangyarihan nito ay hindi na maaaring tumaas pa. Sapat ito laban sa mga ordinaryong Paragon, ngunit tila mahina ito laban sa antas 9 na Royal Paragon at lalo na sa mga Supreme Paragon. At nariyan din ang Lotus Divine Attack. Kahit na ang Lotus Divine Attack ay may kakayahang lumakas habang tumatagal, kailangan ito ng 9 na uri ng espiritual na apoy ng langit at lupa upang maabot ang buong potensyal nito. Walang oras si Severin upang hanapin ang mga espiritual na apoy na iyon.
Bukod dito, nahati at isinama na niya ang Chaotic Sword Shadow at ang Lotus Divine Attack na naglalaman ng banal na kasulatan ng pilosopiya ng apoy bilang sustansya para sa ebolusyon ng kanyang panloob na mundo. Tungkol naman sa isa pang teknik na may kalidad ng langit, ang Void Concealment, ito ay isang pantulong na banal na pamamaraan na ginagamit upang itago ang sariling aura at walang malaking epekto sa lakas ng pakikipaglaban. Sa kasalukuyan, ang mga laban ni Severin laban sa mas mataas na antas ay pangunahing umaasa sa dalawang banal na teknik na may kalidad ng Celestial, ang Stellar Punch at ang Dharma Energy. Ang dating pinakamalakas niyang teknik na Chaotic Sword Shadow ay naisama na sa kanyang panloob na mundo. Ang pagkawala ng kanyang dating pinakamalakas na alas ay nagdulot ng bahagyang panghihinayang kay Severin. Kaya nagpasya siyang maglinang ng isa pang banal na teknik mula sa kataas-taasang kasulatan, ang 5 Elements Palm Strike. Ang banal na kasulatan ay naglalaman ng dalawang teknik na may kalidad na Celestial. Ang Stellar Punch at ang 5 Elements Palm Strike. Nasanay na ni Severin ang Stellar Punch hanggang sa panimulang antas noong nasa Starry Sky Battle Space siya, at halos sapat na ang lakas nito sa kanyang mga laban. Ang natitira ay ang 5 Elements Palm Strike. Ang 5 Elements Palm Strike ay gumagamit ng enerhiya ng 5 elemento at ng prinsipyo ng kanilang siklo at kontrol. Sa lakas nito maaari nitong punatan ang araw at buwan, at kayang pakuluin ang langit at dagat kung gugustuhin. Kapag naging perpekto ang 5 elemento at naipon ang enerhiya sa dibdib, maaari rin itong palakasin ang kanyang Dharma Energy. Umiling si Severin at agad na itinuon ang kanyang isipan. Sinimulan niyang tahimik na maglinang ayon sa mapa ng paglilinang. Sa pagpapala ng 20 ulit na daloy ng oras, mabilis siyang nakakuha ng malalim na pag-unawa. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay kumilos ayon sa mapa ng paglilinang, at biglang lumitaw ang napakaraming enerhiya ng 5 elemento sa loob ng kanyang panloob na mundo. Kasabay nito, isang napakalaking enerhiya ng 5 elemento na kumikislap sa liwanag ang pumutok sa kawalan at pumasok sa loob ng tore ng Green Empire. Sa isang iglap, hindi mabilang na makukulay na tuldok ang unti-unting lumitaw sa paligid ni Severin. Ang mga pulang tuldok ay naglalabas ng naglalagablab na init ng apoy. Ang mga asul na tuldok ay naglalabas ng banayad na enerhiya ng tubig. Ang mga berdeng tuldok ay naglalabas ng masiglang sigla ng kahoy. Ang mga dilaw na tuldok ay naglalabas ng mabigat at matatag na enerhiya ng lupa. Ang napakalaking enerhiya ng 5 elemento ay nagtipon at bumuo ng makapangyarihang mga ulap at takip sa paligid ng espasyo. Dalawang mahahabang daloy ng hangin na umaabot ng 10 yarda ang mabilis na nabuo sa harap ng mga butas ng ilong ni Severin na parang gumagalaw na mga dragon. Kasabay nito, ang tahimik na panloob na mundo ay nagsimulang magpakita ng lupa, tubig, hangin, apoy at iba pang elemento habang dumadaloy ang napakalaking enerhiya ng 5 elemento. Sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan, malinaw na naramdaman ni Severin na ang kanyang panloob na mundo ay unti-unting lumalawak. Ang langit at lupa sa loob nito ay mas lalo ring nagiging perpekto. Tahimik na nakaupo si Severin nang naka-cross-leg habang patuloy na lumilipas ang oras. Sa 20 ulit na daloy ng oras, matapos ang kalahating taon sa loob ng espasyo ng tore ng Green Empire, natakpan si Severin ng 5 kulay na banal na liwanag at isang banayad na halimuyak ang lumabas mula sa kanyang katawan. Refine! Ang mahinang sigaw na iyon ay agad na nagpawi sa malabong liwanag sa kanyang mga kamay. Sa loob ng tore ng Green Empire, natuwa si Severin matapos ang kanyang malakas na sigaw. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at pinagmamasdan ng lumaragas ang 5 kulay na banal na liwanag na nagmumula sa kanyang mga palad at bahagyang ngumiti. Sa wakas ay nagtagumpay akong linangin ang 5 Elements Palm Strike. Sa loob ng halos kalahating taon, walang tigil na hinigop ni Severin ang kakanyahan ng 5 elemento mula sa labas ng mundo. Ngayon ay bahagya na niyang matagumpay na nalinang ang banal na teknik na ito. Dahan-daang kinuyam ni Severin ang kanyang kamao at agad na sumabog ang walang katapusang daloy ng kakanyahan ng 5 elemento mula sa kanyang mga kamay, na parang isang higanteng hurno ng langit at lupa. Huminga siya ng malalim at pinagsama ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, tila tinawag ang lahat ng kakanyahan ng 5 elemento sa loob ng tirahan at nagsimulang magtipon sa kanyang harapan.
Pagkatapos, ang mga enerhiyang iyon ay kumislap sa makukulay na liwanag at unti-unting bumuo ng isang napakalaking ilusyon ng handprint, na may lawak na daan-daang milya sa itaas ng tore ng Green Empire sa panlabas na mundo. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na aura at kapangyarihan ang sumabog mula sa Five Elements Palm Strike at ginising ang mga alagad na nagsasanay sa tirahan. Hindi mabilang na mga alagad ang nagulat na parang nakakita ng mga halimaw at patuloy na napabulalas. Wow! Tingnan ninyo ang kalangitan. Ano ang banal na teknik na iyon? Diyos ko, isang handprint na daan-daang milya ang laki. Sa gitna ng mga bulalas ng mga tao, unti-unting naging matatag ang Five Elements Palm Strike at lalong naging marilag at mabigat ang aura nito. Kahit ang nakapaligid na espasyo ay hindi na ito makayanin at agad na nagsimulang gumuho at masira. Si Rin-Old na naglilinang sa pag-iisa sa ikalimang antas ng tore ng Green Empire ay naramdaman ang nakakatakot na aura ng Five Elements Palm Strike mula sa labas ng mundo at agad na tinapos ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata ay biglang bumukas ng malaki habang nakatitig siya sa kalangitan sa labas at nagbulong. Anong klaseng banal na teknik ang nililinang niya? Kahit ako ay nakaramdam ng pangangilabot sa aking anit. Bilang isang makapangyarihang level 9 Supreme Paragon, si Rin-Old ay isa sa pinakamalalakas na tao sa buong Blue Realm. Ngunit ngayon ay labis siyang nagulat sa higanteng handprint. Hindi pa siya kailanman nakarinig ng ganitong banal na teknik na sumisipsip ng kakanyahan ng 5 elemento at ginagamit ang banal na kasulatan ng mga pilosopiya bilang tagapagdala nito. Hindi lamang si Rin-Old ang nagulat kundi pati na rin ang iba pang Supreme Paragon na matatanda na naglilinang sa tore. Habang tuluyang nabuo ang higanteng handprint, marahang itinulak ni Severin ang kanyang palad. Sa isang iglap, ang napakalaking kamay na iyon na may taglay na kakanyahan ng 5 elemento ay bumagsak mula sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Napakabilis ng paggalaw ng handprint na halos mapunit nito ang espasyo habang bumabagsak. Bahagyang itinaas ni Severin ang kanyang kamay at ang handprint ay sumabog sa kawalan, na dumaan sa tirahan at lumipad palabas ng sagradong lupain ng Gronde 1. Sa susunod na sandali, kasabay ng matinding pagyanig ng lupa, isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw sa buong sagradong lupain ng Gronde 1. 12 ng bundok ang agad na gumuho at isang napakalaking handprint na daan-daang milya ang lapad ang naiwan sa lupa. Ang higanteng handprint ay naglalabas ng nakakatakot na aura ng pagkawasak at nagdulot ng kawalang tatag sa espasyo. Hindi mabilang na mga elemento at kaguluhan sa espasyo ang sumabog at nagngalit sa buong lugar. Ang marahas na shockwave ay kumalat ng libu-libong milya at ang mga nilalang sa kagubatan ay nanginginig sa takot na parang nakatagpo ng kanilang likas na kaaway at agad na damapa sa lupa. Ang napakalakas na tunog na bumalik sa sagradong lupain ng Gronde 1 ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa hindi mabilang na mga alagad at matatanda. Si Amethyst na nasa unang bundok na plaza at hindi pa pumapasok sa tore ng Green Empire para maglinang ay mabilis na lumipad sa himpapawid upang tingnan ang nangyayari sa ibaba. Hindi niya mapigil ang mapaatros nang makita niya ang higanteng handprint na daan-daang milya ang laki. Ito ang kapangyarihan ng banal na kasulatan. Nanlaki ang mga mata ni Amethyst. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, napuno ng matinding saya ang kanyang mukha. Mukhang nakakuha si Severin ng isang hindi kapani-paniwalang celestial quality divine technique. Maraming uri ng mga teknik sa pakikipaglaban sa Blue Realm, ngunit ang mga teknik na may kalidad ng langit lamang ang maaaring tawaging banal na pamamaraan. Ang banal na pamamaraan ay isang teknik na maaaring kontrolin ng isip na parang sariling mga kamay at paa, na nagmumula mismo sa puso at isipan. Bagaman ang mga teknik na may kalidad ng langit ay tinatawag na banal na pamamaraan, hindi pa rin sila lubusang lumalampas sa pag-unawa ng mga ordinaryong tao at hindi nila ganap na nagagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Halimbawa, ang Sky Soil Heptagold Energy ay nangangailangan na sipsipin ang enerhiya ng Heptagold at ang enerhiya ng kalangitan upang pinuhin ang Sword Wheel sa loob at maabot ang malaking tagumpay. Ang Sword Wheel at ang Sky Soil Energy ay kapwa kabilang sa mga patakaran ng langit at lupa. Para sa mga Royal Paragon na mayroon ng bahagyang pag-unawa sa mga patakarang iyon, ang karamihan sa mga banal na pamamaraan ay hindi kasing kapaki-pakinabang kumpara sa tulong ng mga proteksyon na banal na sandata.
Maliban sa mga tunay na celestial quality divine technique. Ang mga celestial quality divine technique ay mga kasanayang ginagamit ng mga tunay na immortal. Kaya nilang hawakan ang mga bituin, punitin ang kawalan, at manipulahin ang mga bundok at dagat, at nangangailangan ito ng kapangyarihang makontrol ang mga patakaran ng langit at lupa. Sa paningin ni Amethyst, ang marilag na handprint na iyon ay malinaw na isang tunay na celestial divine technique na naglalaman ng mga patakaran ng langit at lupa. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding inggit. Bagaman may nakatalang banal na teknik tulad ng Dharma Energy sa mga tala ng Grundy 1, napakahirap ng mga kondisyon upang ito ay malinang at kahit ang panimulang antas nito ay hindi pa niya nagagawa. Ang katotohanang nagawa ni Severin na linangin ang isang celestial quality divine technique kahit sa panimulang antas ay malinaw na nagpapakita ng kanyang potensyal na maging isang immortal. Samantala, tumango si Severin nang may kasiyahan nang makita ang pinsalang dulot ng 5 Elements Palm Strike. Ang pag-ataking iyon ay agad na nagdulot ng pagguho ng lupa at pagkawasak sa loob ng libu-libong milyang saklaw. Ang maliit na tagumpay sa paglilinang ng 5 Elements Palm Strike ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na kaya niyang patayin ang isang level 7 Paragon kahit hindi gumagamit ng proteksyon na banal na sandata. Noong hinabol siya ng isang level 9 Royal Paragon mula sa Primordial Sacred Land sa Eastern Sea, nagawa lamang niyang patayin ang kalaban dahil sa tulong ng mga proteksyon na banal na sandata at ng tore ng Green Empire. Halos imposibleng harapin ni Severin ang isang level 9 Royal Paragon ng mag-isa. Habang mas tumataas ang antas ng isang tao, mas lumalaki ang agwat ng lakas sa bawat antas. Noong kakapasok pa lamang ni Severin sa level 4 Royal Paragon, hinabol siya ng ilang saintmen kabilang si Gresham sa Eastern Sea Secret Realm. Wala sa kanila ang mas mataas sa level 5 Royal Paragon. Bagaman isa laban sa 4 ang laban, hindi ganoon kalaki ang agwat ng lakas sa pagitan nila noon, at sa tulong ng mga proteksyon na banal na sandata ay medyo madali niyang natalo ang mga iyon. Matapos niyang ikuyom ang kanyang mga kamao at maramdaman ang lumaragasang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, huminga ng malalim si Severin. Ngayong nalinang na niya ang isang celestial quality divine technique kahit sa panimulang antas, magkakaroon siya ng mas maraming paraan ng pag-atake sa hinaharap. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagdiwang. Matapos magpahinga sandali, agad niyang inilabas ang Celestial Furnace mula sa kanyang storage ring. Lumutang ang Celestial Furnace sa kanyang harapan at ang naglalagablab na apoy nito ay agad na nagpainit sa hangin sa paligid, na naglabas ng mga alon ng matinding init. Matagal na mula nang maging 8th grade alchemist ako at hindi pa ako nakapagpino ng mga pil. Matapos mamulong, binuksan ni Severin ang kaldero at mabilis na kumuha ng ilang halamang 8th grade na naglalabas ng masiglang sigla. Bagaman mayroon siyang mga kayamanan tulad ng Supreme Advancement Pil, hindi niya balak gamitin iyon ngayon. Siya ay nasa kumpletong level 4 Royal Paragon pa lamang at sapat na ang ordinaryong 8th grade alchemical pills upang tulungan siyang umangat. Maaari niyang gamitin ang Supreme Advancement Pill kapag umabot na siya sa kumpletong level 9 Royal Paragon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2625. Sa mga kaisipang iyon, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang iwinagayway ito, at agad na lumitaw sa kanyang harapan ang ilang nagliliyab na pulang prutas. Habang nakatingin sa mga libong taong gulang na vermilion fruit na iyon, hindi na nag-atubili si Severin at agad niya itong inihagis sa kaldero. Pagkatapos, sunod-sunod siyang kumuha ng iba pang kayamanan tulad ng Millennium Spirit Marrow at ang Purple Rattan 9 Petals Flower na nakuha niya mula sa Starry Sky Battle Space. Sa pagkakataong ito, balak ni Severin na pinuhin ang 9th Revolution Heaven and Earth Peel. Ang 9th Revolution Heaven and Earth Peel ay isang high-rank na 8th grade alchemical peel at itinuturing na isa sa pinakamahirap pinuhin sa mga 8th grade high-rank peels. Ang peel na ito ay may kakayahang magpataas ng antas, magpalakas ng kaluluwa, maglinis ng tunay na intensyon, at patatagin ang katawan ng isang Royal Paragon. Kinakailangan nito ang higit sa 10 8th grade na sangkap tulad ng Millennium Vermilion Fruit,
Millennium Spirit Marrow, at 9 Petals Flower. Sa buong Blue Realm, karamihan sa mga lugar na may 8th grade medicinal herbs ay matatagpuan lamang sa mga sinaunang Secret Realm o mga Relic Abode. Dahil dito, kakaunti lamang ang mga cultivator sa Blue Realm na maaaring maging 8th grade alchemist. Sa lahat ng Sacred Land, noble families, at mga clan, halos 12 na lamang ang 8th grade alchemist, at lalo pang bihira ang mga high-rank 8th grade alchemist na kayang magpino ng 9th Revolution Heaven and Earth Peel. Ilang buwan na ang lumipas mula nang maging 8th grade alchemist si Severin at lubos na niyang napag-aralan ang mga tala ng alchemy na nakuha niya mula sa Grundy Uno sect. Kailangan na lamang niyang maghintay ng tamang pagkakataon upang umangat sa pagiging 9th grade alchemist. Sa buong Blue Realm, 3 lamang ang kinikilalang alchemist grandmaster. Una ay si Heath mula sa Grundy Uno Sacred Land na umabot sa antas na iyon 200 taon na ang nakalipas. Bagaman hindi masyadong mataas ang kanyang antas ng kasanayan, itinuturing pa rin siyang marangal na panauhin sa anumang Sacred Land. Pangalawa ay ang alchemist mula sa Jade Pond Sacred Land. Daan-daang taon na ang nakalipas, ang dating Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land ay napatay matapos sundan si Old Wako sa Starry Sky Battle Space. Kahit hindi masyadong malakas ang kasalukuyang Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land, halos napapanatili niya ang kanilang posisyon dahil sa kanyang apo na isang alchemist. Ang huli naman ay si Monk Farzan mula sa Great Thunderbeat Temple. Lubos siyang bihasa sa mga katangian at teorya ng mga halamang gamot na parabang isa siyang likas na henyo sa alchemy. Ang Dragon Tiger Great Peel na pininom niya ay sinasabing hindi mas mahina kaysa sa Supreme Advancement Peel. May malinaw na pag-unawa si Severin sa kanyang sarili. Ang pagiging alchemist grandmaster ay napakalayo pa para sa kanya. Ngunit medyo kumpiyansa siya sa pagpino ng 8th grade high rank kills. Phew! Sa tulong ng Heavenly Furnace, maaari kong dagdagan ang aking tsansa ng 20%. Dagdag pa na ako ay isang 8th grade primary alchemist at may malakas akong divine sense at pag-unawa sa mga patakaran ng langit at lupa, malaki ang posibilidad na magtagumpay ako. Matapos huminga ng malalim ay tahimik na sinabi iyon ni Severin sa kanyang sarili. Pinigil niya ang kanyang hininga at lubos na nagtuon ng pansin. Tinipon niya ang kanyang magulong kaisipan at isa-isang inilagay ang mahahalagang halamang gamot sa kaldero habang dahan-daw ang pinapagana ang espiritual na apoy na pinapagana ng kanyang enerhiya. Unti-unting natunaw ang mga halamang iyon at naging likido sa ilalim ng init at naglabas ng makapangyarihang halimuyak ng halamang gamot. Sa loob ng maliwanag na pulang Heavenly Furnace, ang likido ay kumukulo na parang mantikang pinainit sa kawali, na naglalabas ng mga tunog na crack at pagputok. Matapos ang kalahating buwan, ang lahat ng 8th grade herbs ay ganap ng natunaw at naging likido. Namula ang mga mata ni Severin. Nakatitig siya sa kaldero nang hindi kumukurap at hindi niya pinahintulutang magambala ang kanyang divine sense dahil baka sumabog ang kaldero kapag nagkamali siya. Nagpatuloy ito sa loob ng isa pang kalahating buwan. Unti-unting naging mas makapal at mas puro ang likido sa loob ng Heavenly Furnace habang patuloy itong pinipino ng espiritual na apoy at naglalabas ng kakaibang samyu. Sa pag-amoy pa lamang nito ay naramdaman ni Severin na lumuwag ang bottleneck sa kanyang katawan at ang kanyang panloob na mundo ay mabilis na lumawak sa sandaling iyon. Pagkakita sa eksenang iyon, binuksan niya ang kawalan gamit ang kanyang kamay upang i-konekta ang espasyo ng tore ng Green Empire sa labas na mundo. Agad na bumuhos sa kaldero ang hindi mabilang na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa isang instant, ang dating hindi napapansin na mga inskripsyon na inukit sa ibabaw ng kaldero ay ngayon ay nagniningning ng maliwanag na may gintong ilaw. Ang nakapalibot na kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtulak sa mga inskripsyon at ginawa ang kaldero na kahawig ng isang hurno na nasusunog na mga kayamanan ng langit. Nakatitig si Severin sa kaldero at pinagsama ang kanyang mga kamay habang iginuhit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya. Refine. Sa masaganang kapangyarihan ng langit at lupa, ang kaldero ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang siksik na sangkap sa loob ng kaldero ay nagsimulang mag-condense at humubog sa isang tableta. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 12 mga araw. Si Severin, na nakatayo sa tabi ng buong oras, ay may magulo na buhok at mata na pula.
At sa sandaling ito, 9 na piraso ng ika-9 na revolusyon ng mga tableta ng langit ang nabuo. Sinisipsip nila ang mayamang enerhiya na espiritual at ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid nila. Ito ay hanggang sa madilim na ulap ay biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas sa labas ng tirahan, biglang pinakawalan ni Severin ang kanyang kamay. Pinunasan niya ang pawis mula sa kanyang noo at tumingin sa langit. Umungol ang kulog na parang galit mismo ang langit. Alam ni Severin na hanggat ang mga tableta ay maaaring dumaan sa langit na pagdurusa na ito, magiging tagumpay sila. Inikat niya ang kanyang kamay at mabilis na kinuha ang ilang mga tableta sa kanyang palad. Pagkatapos, mabilis niyang sinira ang portal at lumitaw sa kalangitan. Binuksan ni Severin ang kanyang palad, at ang mga tableta ay mabilis na lumipad sa kalangitan upang harapin ang makalangit na kulog. Pagkaraan ng ilang sandali, 9 na gintong mga thread ang biglang sumabog mula sa mga tableta na ganap na dumaan sa pagdurusa sa langit, na may mga patakaran ng langit at lupa na lumilitaw sa kanila at naglabas ng nakasisilaw na katalinuhan. Ang mga tableta ay nais na lumipad palayo sa portal. Tumawa si Severin nang makita ang eksena. Pupunta ka kahit saan. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang isang malakas na hindi nakikita na puwersa ay sumakop sa mga tableta at ibinalik ito sa kanyang pagkakahawak. Maingat niyang sinuri ang ilang ika-9 na revolusyon na kalangitan sa kanyang kamay. Ang mga tableta ay may kantab na may masiglang sigla. Sa pamamagitan lamang ng amoy ang halimuyak na panggagamot ay nakapagpalakas sa kanya ng 100 beses. Ang bawat tableta ay napuno din ng enerhiya ng kalangitan, at isang strand lamang nito na bigat. Ang lahat ng mga bagay na ito ay may malaking pakinabang sa kanyang panloob na mundo. Haha, oras na upang sumulong. Tumawa si Severin ng ligaw, at bumalik sa tore ng Green Empire. Kinuha niya ang isa sa ika-9 na revolusyon ng mga tableta ng langit at itinapon ito sa kanyang bibig. Agad na, ang purong nakapagpapagaling na lakas ay sumulong sa kanyang katawan. Agad na isinaaktibo ni Severin ang kataas-taasang banal na kasulatan upang makuha ang kapangyarihang panggamot na ito. Ang kanyang aura ay nag-skyrocketed, na pinapagaan siya. Sa ilalim ng pagpapakain ng masaganang kapangyarihan ng panggagamot, ang kanyang panloob na mundo ay nagsimulang manginig ng marahas, at pagkatapos ay mabilis na pinalawak. Samantala, habang si Severin ay walang humpay na walang tigil, ang langit na pagdurusa ay hindi pa natatanggal, ang kulog na pagnangalit ng langit na kulog ay nakagising sa maraming tao. Maraming mga alagad at matatanda ang lumakad sa tore ng Green Empire at tiningnan ang mga ulap ng pagdurusa. Maaari bang pinino ni Severin ang isa pang mahalagang tableta? Kabutihan, ang pil ni Severin na pinino ay nagparamdam sa akin na masigla sa isang singhot lamang. Nagtataka ako kung anong uri ng banal na tableta ang pinino niya. Maraming mga alagad na nagising mula sa kanilang pag-iisa ay bamulong sa bawat isa. Sa isang tiyak na lugar sa ika-9 na palapag ng tore ng Green Empire, kung saan damaloy ang oras ng 20 beses ng mas mabilis, itinaas ni Heath ang kanyang ulo at nagulat habang tinitingnan ang mga ulap ng pagdurusa sa labas na hindi pa nalulubog. Si Severin ay naging isang ika-8 grade na high-rank alchemist. Malinaw niyang naalala na si Severin ay na-promote sa isang ika-8 grade alchemist 2 buwan na ang nakalilipas. Paano siya muling sumulong? Bagaman ang talento ni Severin sa alchemy ay narinig, hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano siya kahirap-hirap na sumulong sa landas ng alchemy, na ginagawang hindi komportable si Heath. Huwag maloko sa katotohanan na si Severin ay sumulong lamang mula sa isang ika-8 grade na low-rank alchemist sa isang ika-8 high-rank alchemist. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito sa alchemy ay malawak. Habang ang mga pang-8 grade na alchemist ay bihirang, halos lahat ng pangunahing sagradong lupain sa Blue Realm ay mayroon sa kanila. Mayroong halos 20 sa kanila. Ang ika-8 grade na high-rank alchemists, sa kabilang banda, ay nagsisimulang maging mahirap. Batay sa kaalaman ni Heath, tiyak na hindi hihigit sa 10 sa kanila. Ang kakayahang maabot ang antas ng isang ika-8 grade na high-rank alchemist ay nagpatunay ng isang malakas na talento sa alchemy, at nagkaroon ng pagkakataon na maging isang alchemist grandmaster sa hinaharap. Tulad ni Heath mismo, kahit na ang kanyang antas ng pagkakamit ay maaaring hindi pinakamataas sa sagradong lupain ng Gronde 1,
siya ay nireranggo sa pangatlo, sa itaas ng mga taong tulad ni Cuthbert. Matapos bawiin ang kanyang tingin, si Heath ay nagbuntong hininga ng malalim, na medyo naramdaman niya na dadalhin siya sa isang maikling panahon. Dati siyang natigil sa antas ng ikawalong medium rank ng daan-daang taon. Maaari lamang siyang mag-advance sa isang ikawalong grade na high-rank alchemist na may malalim na pagpapala. Ang pagsulong ni Severin sa loob lamang ng 2 buwan ay tunay na pagbubukas ng mata para kay Heath. Mabuti para kay Severin na mag-advance sa isang ikawalong grade na high-rank alchemist sa kritikal na sandaling ito ng sagradong lupain. Naisip ni Heath sa kanyang sarili, pagkatapos ay mabilis na pinakalma ang kanyang isip at nakatuon sa kanyang paglilinang. Sa paglipas ng oras, ang mga ulap ng pagdurusa sa kalangitan ay unti-unting nawala, at mas kaunting mga alagad ang nagbigay pansin sa kanila. Sa kabilang panig, si Severin, na pinino ang mga tableta, ay nakita ang kanyang panloob na mundo na dahan-daang lumalawak mula sa orihinal na 8,000 milya hanggang sa 10,000 milya. Sa pagtaas ng teritoryo, ang kanyang panloob na mundo ay naging mas perpekto, na may hindi mabilang na banal na kasulatan ng mga pilosopiya at mga patakaran na umuusbong sa isa't isa. Bagaman ang mga batas at patakaran na ito ay nasa kanilang pagkabata pa, malayo sa totoong kapangyarihan ng mga patakaran ng langit at lupa, nasasabik pa rin sila ng labis. Sa ilalim ng kanyang panloob na titig, ang dating malungkot na panloob na mundo, na tinakpan sa mga layer ng ambon, ngayon ay na-radiated na may hindi mabilang na mga ilaw na banal. Maraming mga malago na saplang ang unti-unting lumitaw sa baog na lupain, at sa ilalim ng paglipas ng oras, ang mga saplang na ito ay sumisipsip sa nakapalibot na enerhiya na espiritual at mabilis na lumago, na nagiging mga puno ng walang oras. Salamat sa pagsasagawa ni Severin ng 5 elemento ng Palm Strike, ang kakanyahan ng 5 elemento ay ipinanganak din sa kanyang panloob na mundo. Nagbago sila sa hangin, apoy, kulog, at kidlat, bundok, ilog, at pinagsama ang lahat ng mga sangkap sa kalangitan at lupa. Si Severin, tulad ng isang kataas-taasang Diyos, ay tahimik na pinapanood ang mga pagbabago sa kanyang panloob na mundo. Napalunok siya ng ilang ikasyam na revolusyon ng kalangitan ang nabuo sa isang marilag na espiritual na kapangyarihan na dumaan sa buong katawan niya. Ginawa nitong mas malakas ang kanyang aura, kalahati lamang ng isang hakbang ang layo mula sa pagsulong. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang malakas at maliwanag na banal na ilaw ang sumabog mula sa katawan ni Severin, na lumulubog sa kalangitan na may malakas na dagandong. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na aura, na kasing lakas ng isang sinaunang bundok ng banal, ay agad na sumisid sa buong puwang ng tore ng Green Empire. Si Severin, na mahigpit na ipinikit ang kanyang mga mata, biglang binuksan ang mga ito ng malapad, na naghahayag ng isang nakakatakot na katalinuhan. Malumanay siyang huminga, tulad ng isang arrow. Siya ay tumusok sa pamamagitan ng hangin sa isang instant. Ang mga nakamit ay mabilis na lumubog, na umaabot sa antas ng isang 5 Royal Paragon sa isang instant. Matapos ang pagsulong, nakita ni Severin ang kanyang pagpapalawak ng panloob na mundo na unti-unting lumawak. Ang dating nag-iisa na panloob na mundo ay lumago hanggang 12,000 milya, at napuno ng dalisay na sigla sa lahat ng dako. Ang lupa ay berde, ang kalangitan ay malinaw, at ang mga bituin ay maliwanag. Nararamdaman ang napakalaking pagbabago sa kanyang panloob na mundo, ang mukha ni Severin ay napuno ng kagalakan. Inilibot niya ang kanyang mga kamao, at isang lakas na lumusot sa kanya, na ginagawang malakas ang kanyang kamao bilang pinong ginto, na may dugo at enerhiya na hindi kapanipaniwala na matindi. Matapos ang pagsulong sa antas ng 5 Royal Paragon, nadama ni Severin na magkaroon siya ng ganap na tiwala sa pagpatay sa isang antas ng 8 Royal Paragon nang hindi gumagamit ng mga banal na armas o mga sandatang celestial. Kung gagamitin niya ang tore ng Green Empire, nadama niya na maaari pa niyang harapin ang isang bagong advanced na Supreme Paragon. Ang pagsulong na ito ay hindi lamang nadagdagan ang kanyang pagkamit ngunit pinalakas din ang kanyang pisikal na katawan. Ang bawat kalamnan sa kanyang balat na may kulay na tanso ay napuno ng paputok na kapangyarihan, na parang gawa ng pinong ginto. Sinubukan ni Severin na ikuyom ang kanyang kamao na may pisikal na lakas lamang at gaanong sinaktan ang portal. Sa isang iglap,
isang marahas na tunog ang bumagsak. Ang kanyang kamao ay madaling kumalas sa espasyo, na naiwan ng isang napakatalino na apoy tulad ng isang mabibigat na martilyo na hinigupit ang hangin na may napakalaking puwersa. Hindi mapigilan ni Severin ngunit ngumiti ng kasiyahan habang nakita niya ang kanyang casual na suntok na naglalaman ng gayong nakakatakot na enerhiya nang hindi gumagamit ng anumang enerhiya. Sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas, maaari ko na ngayong patayin ang isang antas ng Royal Paragon, at maaari kong patayin ang isang antas ng siyam na Royal Paragon ng madali bilang pagpatay sa isang manok kung gumagamit ako ng enerhiya. Matapos ang personal na pagsubok sa kanyang lakas, tumango si Severin sa kasiyahan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lupa at naglakad palabas ng tore. Marami siyang nakuha mula sa kanyang pag-iisa, at kailangan ni Severin upang makapagpahinga at makabawi. Lalo na pagkatapos ng pagsulong sa antas ng 5 Royal Paragon, siya ay may mas malinaw na pag-unawa sa kanyang landas. Tila na ang balangkas ng isang walang talo na landas ay unti-unting bumubuo sa kanyang isipan. Umiling-iling si Severin, sumulyap sa tore ng Green Empire, at natagpuan na ang ilang mga matatanda ay masigasig din na naglilinang, at maraming mga alagad ang mabilis na sumulong sa kanilang pagkamit. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Severin nang makita niya ang pangkalahatang lakas ng sagradong lupain ay tumaas. Ang mas malakas na sagradong lupain, mas kumpleto na siya na makaharap sa hindi pa naganap na kalamidad ng Golden Age. Naalala niya ang eksena ng halos mamatay siya sa silangang dagat, mahigpit na pinihit ni Severin ang kanyang mga kamao at mahigpit na sinabi, umakyat sa immortalidad, o hindi. Si Severin ay nakaupo ng patayo sa isang upuan sa patio ng Enchanted Peak. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, habang si Diane ay malumanay na pinapahiran ang kanyang mga balikat sa likuran niya. Umupo si Gilda sa tapat, na may hawak na isang tasa ng mainit na tubig. Matapos lumabas ng tore ng Green Empire, bumalik kaagad si Severin sa Enchanted Peak. Si Diane at ang iba pa ay lumabas din sa tore kamakailan pagkatapos ng pagsulong sa antas ng 3 Paragon. Bumalik si Severin upang makapagpahinga lamang ng ilang araw. Siya ay nakapag-breakthrough lamang sa antas ng 5 Royal Paragon, at kailangan niya ng ilang pagkakataon na maghanda para sa susunod na pagsulong. Matapos ang paghigop ng mainit na tsaa, tinanong ni Severin, nasa pag-iisa pa ba si Celine? Mahinang tumugon si Diane, alam mo ang talento ni Celine. Siya ay isang halimaw na katulad mo. Malapit na siyang mag-advance sa antas ng 8 Supreme Saint. Si Gilda at ang dalawa pa ay hindi makakatulong ngunit nainggit. Si Celine ay wala pang 9 na taong gulang, at malapit na siya sa pagsulong sa antas ng 8 Supreme Saint. Ang kanyang hinaharap ay walang alinlangan na maliwanag. Tumango si Severin sa pag-unawa. Kumuha siya ng maraming mga tableta na naglalabas ng isang malakas na halimuyak na panggagamot mula sa kanyang mga bisig. Ngayon na ang Golden Age ay papalapit, ang Blue Realm ay malamang nahaharapin ang isang sakuna tulad ng dati. Dalhin ang mga tabletang Grand Spirit na ito at makapag-breakthrough sa Royal Paragon sa lalong madaling panahon. Maaari niyong ipagtanggol ang inyong sarili. Seryoso si Severin habang nagsalita siya sa mga kababaihan. Matapos mabigo ang primordial na sagradong lupain sa kanilang plano, naniniwala siya na hindi sila madaling sumuko. Kung ang sinabi ni Adrian ay totoo at nakipag-ugnay sila sa lupain ng mga ninuno, ang buong sagradong lupain ng Grundy 1 ay nasa panganib na maibagsak sa anumang oras. Wala nang sinabi ang mga kababaihan at tinanggap ang mga tableta mula kay Severin. Pagkatapos, ngumiti si Severin at sinabing, magkaroon ng isang mahusay na pagtitipon ngayon. Sa panahon ng pagsulong na ito sa antas ng 5 Royal Paragon, si Severin ay may pakiramdam ng paliwanag, na parang natagpuan niya ang kanyang sariling landas plano niyang i-verify ito. Kung nagtatrabaho ito, tiwala siya na maaari siyang sumulong sa Supreme Paragon sa loob ng kalahating taon. Alam din ng mga kababaihan ang sitwasyon na nahaharap sa sagradong lupain. Ngumiti si Gilda at sinabing, hehe, maganda ang tunog ng pagtitipon. Anyayahan ko ang mga matatanda at ang aking ama. Wala tayong tamang pagtitipon dahil tayo lang. Gawin natin ito. Gilda, sige na. Tumango si Diane at sinabi. Matapos niyang magsalita,
sinimulan ng mga kababaihan na ihanda kaagad ang mga sangkap. Sa isang iglap, ang Enchanted Peak ay naging buhay na buhay, na may pagsabog ng pagtawa at usapan. Sa maagang umaga sa susunod na araw, ang sikat ng araw ay lumiwanag sa silid sa pamamagitan ng bintana, at itinapon ang kadiliman sa paligid. Itinali ni Severin ang sinturon ng kanyang balabal sa harap ng sinaunang salamin na tanso. Tumalikod siya upang tumingin kay Diane at ang iba pa na nakahiga pa sa kama. Naalala niya ang kabaliwan kagabi at hindi niya maiwasang ngumiti. Sa susunod na sandali, naglakad siya palabas ng silid at nawala mula sa lugar. Pagdating niya sa silid ng pagsasanay, nakaupo si Severin na naka-cross-legged sa enlightenment mat. Tinanggal niya ang kanyang isipan ng mga abala at hinabol na napagtanto sa panahon ng kanyang pagsulong. Ang mga patakaran ng langit at lupa ang aking pundasyon. Ang walang talo na landas ay ang landas sa aking kaliwanagan. Gayunpaman, ang paglaki ng kanyang panloob na mundo ay napakabagal ngayon, na umaabot lamang sa halos 12,000 milya. Ito ay hindi kahit na kasing laki ng kalahati ng South Sky. Sa nakaraang pagninilay ni Severin, ang kanyang panloob na mundo ay dapat manganak sa buhay upang siya ay sumulong sa Supreme Paragon. Nangangailangan ito ng isang mahusay na pagpapabuti sa panloob na mundo, na may pagpipino ng higit sa kalahati ng 3,000 banal na kasulatan ng mga pilosopiya. Kabanata 2630. Si Severin ay nakaramdam ng tiwala sa kanyang likas na talento, at naniniwala siyang may pinakamahusay na regalo, ang Chaotic Constitution. Dagdag pa, sa tulong ng tampok na pagbilis ng oras ng Green Empire, naisip niya na imposible na mabilis na pinuhin ang 3,000 banal na kasulatan ng mga pilosopiya sa loob ng panloob na mundo. Maliban kung makakaranas siya ng isang sitwasyon sa buhay at kamatayan tulad ng nakatagpo niya sa huling oras. Iyon ang tanging paraan na maaari niyang makuha ang lahat ng kapangyarihan mula sa panloob na mundo, na nahaharap sa kakilakilabot na mga hamon, at paghahanap ng pagkakataon sa pagsulong. Hindi ito bihira sa Blue Realm. Ang mga tao ay madalas na nakatagpo ng nakatagong lakas na hindi nila alam na mayroon sila. Si Severin ay nadama ng kaunting hindi mapakali tungkol sa pag-iisip. Kung nais niyang yapakan ang landas sa walang talo, kailangan niyang harapin ang mga sitwasyon na nagbabanta sa buhay. Kasabay nito, maaari rin itong higit na pinuhin ang puso ng pilosopiya ni Severin. Kung ang puso ng pilosopiya ay matatag, kung gayon ang landas ng paglilinang ay hindi mapigilan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang inalog ni Severin ang kanyang ulo ng masigla at binulong sa kanyang sarili, sa kasalukuyang krisis sa sagradong lupain, kahit na may mga kayamanan tulad ng tore ng Green Empire, imposibleng magbago at magbago ng mabilis. Ang tanging paraan ay ang pagsakay sa landas ng kawalan ng kakayahan at pinuhin ang sarili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matapos makagawa ng kanyang isip, dumiretso si Severin sa tablet ng Swordsmanship Stone ng pangalawang bundok. Umupo siya sa harap nito at hinigop ang matinding sword wheel na nagmula rito. Ang aking swordsmanship ay kailangang maging perpekto upang tapakan ang landas sa kawalan ng kakayahan. Kung makakamit ko ang antas tulad ng mga sinaunang swordsman, walang magiging tugma para sa akin sa parehong antas, at kahit na makalaban ang isang mas mataas na antas ng Paragon. Sa pag-iisip sa isip, dahan-daang nakakonekta siya sa tablet na bato sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Dahil ang kanyang huling kaliwanagan ng transcendent ng puso ng espada, hindi siya gumawa ng maraming pag-unlad sa kanyang swordsmanship. Mayroong tatlong mga aspeto para sa mga swordsman, lalo na ang lakas ng espada, sword will, at puso ng espada. Malayo pa rin ang malakas na puso ng espada ni Severin na napunta bago maabot ang pagiging perpekto. Kaya, sa oras na ito, nagpa siya si Severin na ganap na linangin ang kanyang transcendent na puso ng espada upang maabot ang antas ng mga sinaunang swordsman. Pagkatapos nito, gagamitin niya ang kakilakilabot na mga hamon ng buhay at kamatayan upang mapigilan ang kanyang sarili at tahakin ang landas ng kakanyahan. Si Severin ay kumilos ng mapagpas siya. Umupo siya na naka-cross-legged at nagsimulang pag-isipan ang sword wheel sa loob ng tablet na bato. Ang kanyang chaotic sword wheel at sword heart ay naggalugad sa loob ng tablet ng bato na hindi mapakali at sumisipsip ng kaliwanagan ng swordsmanship.
Lumipas ang mga araw, at si Severin ay nanatili sa isang estado ng malalim na konsentrasyon sa harap ng tablet na bato. Pakiramdam niya ay parang siya ay isang lumang monghe na nagmumuni-muni ng walang pagkagambala. Sa panahong ito, ang kanyang puso ay tumusok tulad ng isang matalim na espada, na naglalabas ng isang nakamamatay na sword wheel na tila nasasaktan ang mga bundok at dagat, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ngunit pagkatapos, pagkaraan ng ilang araw, ang lahat ng sword wheel ay nawala, na iniwan ang katawan ni Severin na may hindi kapanipaniwala na aura, na ginagawang parang isang ordinaryong tao sa unang tingin. Gayunpaman, ang isang malabong anino ng espada ay nag-flick sa loob ng panloob na mundo ni Severin, na nag-iiwan ng mga bakas ng sword wheel. Habang ang portal ay gaanong nanginginig sa isang malambot na hum, natuklasan ni Severin ang isang kompletong panuntunan na nabuo ng malalim sa loob ng kanyang panloob na mundo. Ang puwersa ay nagdala ng isang kakilakilabot na sword wheel at naging dahilan upang mapalawak kaagad ang buong panloob na mundo ng libu-libong milya.